Pag yung asawa mo umiiyak na, luhaan na, huwag niyo munang isettle yung issue. Isettle mo muna yung damdamin niya. So, Amen. laging tanong ng misis, mahal mo ba ako? Diba ganyan po, lagi ang tanong ni Eva kay Adan mahal mo ba ako? Sabi naman ni Adan, meron pa bang iba? Dalawa lang tayo dito. Ayan. So kasi ang mga babae po silang emotional heart ng bahay, ng tahanan. Tayo mga men, mastermind. Objective tayo, sila yung emotional. Amen. Kaya salamat po sa aking misis. Siya po ang talagang mentor ko. May edad po siya sa akin ng ilang buwan. At ako naman po ang kanyang tormentor. Biro lang po. So para na lang po kami magkapatid. Dahil yung aming mga anak po ay mga full grown up na po. At gumawa ang Holy Spirit sa amin, gagawa din sa inyo. Amen. Tuloy na gumagawa kay Pastor Manuel at kay Ma'am Chari. Kaya ang panliligaw para mga men, hindi po pa bago ikasal. Pagkatapos ng kasal, manligaw ka pa. Yan lang po ang sekreto. Kaya po pa na yung paliligaw ngayon. Kaya may sumasamid dito. So, ganun po, no? Napakaganda po. So, pray. Pangalawa po, prepare. Ayan, so kailangan po nating mag-prepare. Kung gusto po nating magamit sa soul winning, so tandaan po ninyo, hindi po ito gift. Ano? Ito po ay duty. Task. Lahat tayo ay binigyan ng utos. So, paano po tayo magpe-prepare? So, kailangan po natin magkaroon ng kaalaman tungkol sa 2 diagnostic question. Yan. Dapat alam po natin yung 2 diagnostic question. Alam niyo po ba yung doktor, pagka pumunta ka sa clinic, lagi may nakasuot sa tenga. Stethoscope. O, dinadiagnose muna. Hindi po yung pag dumating yung pasyente, nurse, operahan niya. Hindi po kagad yan. Ida-diagnose muna yan. Yung mga vital system niya, ano, yung mga, alamin muna yan. High blood ba yan? Yan. So, ganun din po. Pagkatok po natin sa bahay, ano po ang gagawin natin? Ano? Pagkatok po natin sa bahay, ayan. So, syempre, magpapakilala ka muna. Ako po si Pastor. Ano, kami po ay dito sa Landmark, sa, ano po ba ito? Tripoli, no? At kami po ay narito para mamigay po ng babasahin. Ngayon naman po ay si, no? So, kayo, si Mang Igme. Ay, salamat po, Pilipino pala kayo. Ayan, so, maganda po yung babasahin. Baka gusto po ninyo, sa ilang minuto, maipaliwanag po namin ang sinasaad niyan. Tungkol po yan sa kalitasan ng ating kanto. Pumayag si Mang Igme, pinatuloy ka ngayon. Kaya mahalaga po na nagpapakilala ka kasi nag-build ka ng connection. Ayan, so pag pinaupo na po kayo, ano po ang susunod? Siyempre, sinabi mong 7 or 10 minutes, dapat you live up to that promise. Pipilitin mo. So, kaya po kami narito Mang Igme, sapagkat gusto po namin i-share sa inyo na pwede tayo makatiyak ng heaven. No? Kayo po ba kung tayo ay mapikit? O tayo, datnang po ng kamatayan, ay tiyak po ninyo na sa langit kayo mapupunta, tayo. So, isama na po natin yung ating sarili. Kasi nakakatakot kung mamamatay ka ba. Matatakot po yan, lalo na kung may sakit sa puso. So, sama mo na, kung tayo po yung babawian ng buhay, tiyak po ba ninyo 100%? And so, tandaan po natin, pagpasok natin sa bahay, o may nakausap kayo, hindi po relihiyon ang pinag-uusapan. This is more than religion. This is about relationship with God. So, pag sinagot dyan, hindi ko alam, ayan, share na po natin gospel. Pagka ang sagot naman yes, huwag ka maniwala. Kasi lahat naman ng mga Katoliko, minsan ang sagot yes. Pero sa isip niya, yes ba ako? Ganon sila, hindi nila alam. Nagkukunwari lang. They're just pretending. So atin po silang ituloy pa rin natin. Pero kung medyo mabigat ang sagot, yes, pupunta tayo sa second diagnostic question. Ang unang diagnostic, are you 100% sure of going to heaven if we die today? Ang pangalawa po, ay, ito po kasing lesson natin, 3 buwan po ito, ma'am. Pinipilit lang po natin tapusin ng 30 minuto. Kaya pinagpala po kayo. Amen. Pag nakuha po ninyo, magagaling kayo. Amen. Amen. Okay. Kaya, ano yung number 2? Diagnostic question. Kung sakaling tayo ay nasa pintuan ng langit, wala pa po tayo sa langit, sir. Nasa pintuan pa lang. Tinanong kayo ni Lord. Bakit kita papapasukin sa heaven? Ano po sagot nyo? Ayan, so you are trying to know ano yung background, nature ng kaalaman niya. Bakit sa langit siya?
Ang karaniwang sagot nila, mabuti naman akong tao. Yan. Ang pangalawang sagot nila, may relihiyon naman kami. Ang dami pa nga namin simbahan dyan sa Benicia. 5. Yun ang ano nila eh. Good works, di ba? Pinipilit ko naman sundin 10 utos. Eh sabi ni James, di ba, magkasala ka sa isa, contaminated na yun siya. Yan, parang tubig. Pag yan ay napatakan na, yung kape po mga madalas ito, napatakan po ng langaw. Eh hindi na po iinumin niya ng mga... No? Sa bagay, sa Manila, tinatanggal yung kape, ayun lang, iniinom pa, di ba? Ganun po. Yung iba naman, hindi, sa Manila, tinatapo na yung kape. Sa Cavite, sino ba taga Cavite dito? Pag may langaw yung kape, tinatanggal yung langaw ng kutsarita at iinumin pa. Sa Batangas, kakaiba po. Pag dumapo yung langaw, tatanggalin ng daliri yung langaw, sisip-sipin. Sayang. At iinumin yung kape. Ayan. Biro lang po yun. So yun po mga kapatid. So, alam nyo na. Diagnostic question. Ayun. So, pag pinagpipilitan niya, mabuti naman akong tao, meron yung kami. Alam nyo, may mas maganda po ang Bible na ituturo sa atin. Kaya, allow nyo lang po kami. Number 1, ayan, ito na po yung preparasyon. Number 1, dilemma. Point number 1. Ito po alam na rin po ni Pastor Manuel, ano? Lagi na po namin ito na ituturo sa mga prospect. Ano po yung dilemma? Romans 3:23. Ayan, so yan po yung ituturo natin sa Bible. Romans 3:23. Sige po, yung una makakakita, basahin po. Kahit kids ha, okay, lahat tayo estudyante dito. Ako rin po yung natututo dito na re-refresh. So Romans 3:23, popcorn na lang po tayo. Pag nakita niyo po, tayo po kayo at basahin po. Ito po yung unang ninyong ipapaliwanag sa Kanya para makatiyak siya ng kaligtasan. Ayan, so si Ma'am Mel, pangunahan niya lang Ma'am Mel. Romans 3:23. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Ayan, so Sir Igme, ano po sabi ng Word of God? Ano, pag binasa niyo po yung Bible, huwag niyo lang po ninyong babasahin. Ano, magandang idalhin niyo sa Kanya. Kung dala niyo man ay gadget o iPad, mas maganda po. Nalalaki pa yan. Ano po nakalagay? For all have sinned. Ang sabi po ng salita ng Diyos, lahat tayo makasalanan. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po ay problema po. So yung hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, may relihiyon tayo, mabuti tayong tao, di po ba? Sa tingin natin, pipilit natin masunod yun sa 10 to 1, kalabigay tayo sa simbahan. Lahat po yan, scratch. Disqualified po tayo. Hindi po tayo papasa sa standard ng langit. Pwede pa kayo magbigay ng mga resolusyon. Si Joe Biden, si Kamala Harris, si Donald Trump, si Donald Duck. Ang dami po. Di ba yung Duck? So, opo. Para makita niya, kasama pala ako. Isa pa, pastor, pari, ministro, madre, si Mama Mary, si Pope. Lahat tayo makasama, mga alagad. Yan. Kasi ang mga tao po, self-righteous po ang tao. Kagaya ko po, bunting na po ako magpare. Ang relihiyon namin talagang sarado, kandado, sagrado. Kaya ang tatay ko, nire-reject pagka may nagtuturo ng Bible. So yung nagturo sa aming bahay, Pastor Manuel, 3 young people sa Balikatan, nireject ng tatay ko accountancy graduate yan, UE. Pag graduate ka ng UE, FEU, UST, Mapua, para medyo kilala ka. Bago matindi na board exam ang daddy ko, tatay ko, may business siya. Ang contact po niya, PLDT, mga lamesa. Pati ka talaga. Ni-reject. So, hinatid ko sa labas. Tapos ako tinanong, ikaw baka pwede kami mag-share sa'yo. At nakikita ko parang taga FEU ka, di ba? Engineering ang course mo. Sagot ko naman, kilala mo ko? Oo, nakikita kita, sabi na. Si Brother Eli pala, doon din nag-aaral. Medyo ahib lang ng mga 1 year. Eli Soriano. Eli Ramos po. Yung pong Eli Soriano, bastos po yun. Ako nga po. Ako nga po. So, sorry po. Nakalay pala tayo. Huwag na natin buhayin ng patay. Pero mabigat po ang katuroan nila. Bible, kaya nga marami nalilito kasi Bible, pero mali. Hindi po ba? Amen. Ako nga po. Naalala niyo po yung umorder ng Lazada?
Ang alam niya, laptop, pagdating, bato ang laman. Bato laman. Maraming gano'n. No? Ang presentation, akala mo tama, maraming naniniwala. Kahit si Kibuloy, hanggang ngayon, maraming bulan. No? Sa mga katuruan niya. So, pero tayo po yung nagdadala ng tama. So, yung po yung number 1. Alam mo ba, kaibigan, tayo ay hindi nakakalugod sa Diyos. No? Pangalawa, itong mabigat. Ano yung una? Dilemma. Problema yan eh. Pangalawa, damnation. Ayan, Romans 6:23. Alam mo ba, tayo ay may hatol na. Romans 6:23. Ayan. Romans 6:23. Sino po ang pwede magbasa? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Bagamat nakalagay po doon ay, but the gift of God is eternal life, medyo wag mo munang idil yun, no? Ang idil mo muna, for the wages of sin is death. No? So kaibigan, alam mo ba na ang kabayaran ng pagiging makasalanan, tayo makasalanan, gumagawa tayo ng kasalanan, ay kamatayan. Yung kamatayan doon, ano, take note, hindi po yan yung physical death. Yan i-explain natin. Ang death, ang kahulugan yan, separation. At ang tao may dalawang death. Number 1, physical death. Pangalawa, spiritual death. Yung physical death, umalis yung kaluluwa sa magandang lalaking ito, sa magandang babaeng ito, sa edukadong taong ito, sa mayamang taong ito. Alam niyo, pag wala ng kaluluwa ang isang tao, ano yan? Inalagay na po yan sa kabaho. Sasaksakan na po yan ng formalin para magtagal ng 2 linggo at lumaki ang abuloy. No? So, yun po, hindi nila alam yan. No, alam mo ba kaibigan, tayo mamamatay. Pero ang malungkot, huwag tayo malungkot sa matakot sa physical death. Diba? Sabi ng Mark chapter 10, huwag kang matakot sa pumapatay ng laman. Kundi matakot ka sa pumapatay ng kaluluwa sa impyerno. Ano, alam mo ba na? Ano yung pangalawang kamatayan? Separation of that soul to God. God is holy, God is in heaven. Tayo yung makasalanan, patungo tayo sa impyerno. At kailan mangyayari yan? Binaba na yung verdict. Pinukpok na po ng judge yung lamesa. May hatol lahat ng tao na walang kaligtasan. At tayo, kaibigan, pupunta tayo sa impyerno. Yan, so, bahala na po kayong gumawa ng mga illustration. Napasok ka na ba ng plancha? Sakit, di ba? Napatakan ka na ng luha ng kandila. Natalsikan ka na ba ng mantika na kumukulo? Sakit niya. How much more ang impyerno? Yan, kaya yung una, dilema, ang mukha mo malungkot. Di ba? Ngayong pangalawang point, yung mukha mo nakakatakot. Mukhang demonyo. Napunta tayo sa impyerno. Yan. Yan naman katabi mo, huwag naman pa-selfie-selfie. Dapat nagpe-pray ka kung may kasama. Hindi po yung nag-selfie. Nagtuturo to, seryoso. Magtataka yung tinuturuan. Hindi naman, totoo to eh. Walang, hindi seryoso eh. Kasi dapat relax. Pagka umiyak yung bata, kung may anak doon, lalaro-laruin mo. So yun po. So, ngayon, may pag-asa. So, kanina, yung mukha mo malungkot, tapos mukhang impyerno, nakakatakot yung mukha mo sa pangalawa. Pangatlo, deliverance. Yan, medyo ang mukha mo mukhang anghel. Wow. Ano sabi ng Romans 5:8? But God commended His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Alam mo kaibigan, makasalanan tayo, tama? Pupunta tayo sa impyerno, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ito nga, kasi hindi. Mapalad nga yung mga sumasakay na aeroplano, alam nila kung kailan ang flight. Diba? Pero ang tao, pag namatay, hindi niya alam. Pero salamat, si Kristo'y namatay sa krus. So, ipepresent mo na yung gospel. Mahal tayo ng Diyos, namatay siya, nilibing na buhay ng Hindi na po yun, ano? At, eto ang magandang balita. Hindi lang si Lord ay namatay sa krus, nilibing na buhay. Binayaran ang ating mga kasalanan, yung dugo niya. I-explain niyo po yan. Binayaran lahat, hindi po installment. At hindi lang siya nilibing, nabuhay na maguli. Sabihin, may kapangyarihan siya. Papasok po tayo sa number 4, decision. Ayan, puro letter D lang po yan. Dilemma, problema. Damnation, kapahamakan. And then, deliverance, may kaligtasan kay Kristo. No? And then, pang-apat, decision. Romans 10:9.
that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, ay ano to, Iba po ba? Decision. nasa tama tayo. Nasa number, ano pa tayo? Preparation. That's a preparation. Hindi ko na na-isulat, sis. Okay, so yung po, ano yung sinabi ko? Decision. Decision. Yung tao, kinakailangan maunawaan niya na magpasya siya. Amen. Ano sabi po sa Romans 10:9? That if thou shalt, so isa din, decision, confess with thy mouth, kung kakausapin mo lang si Lord, with all thine heart, hindi galing sa puso, that God hath raised him from the dead, yung gospel, that he hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Pwede tayong mapatawad sa ating mga kasalanan, pwede tayong maligtas sa impyerno, at pwede ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, handa ka ba? Huwag mo nang tanungin, gusto mo ba? Lahat naman ng tao gusto, handa ka na ba na maligtas? Ayan. So, kung handa ka na, ayan, so pwede mo na siyang i-guide sa prayer. I-explain lang po natin na yung prayer ay phone ni Lord. No? Yan ay iPhone, yan ay Xiaomi, yan ay Vivo, ano ba ba isang phone? Samsung. No? Hindi yung Samsung ang kausap mo. Hindi mo na naman nakita ang tao na Samsung, hindi ko, di ba? Kung hindi nasa kabilang linya. Yan, okay? So, pag nilig mo na siya sa prayer, maikli lang po. Pangalawa, direct. Pangalawa, dahan-dahan. Pangatlo, dahan-dahan. At malinaw. Kung lalaki po, pwede mo akbayan. Halika bro, mag-pray tayo kayo. Sundan mo lang itong prayer na to. Kami po yung nagtuturo, Pastor Manuel, alam na ni Pastor Manuel, meron po tayong hospital ministry. Ang tinuturuan po namin, mga cancer patient. Talagang kung magturo po kami ng gospel, maikli lang, pero direct. Pangalawa, pag pumasok ka sa clinic, halos ganito po yung clinic, pero malaking hospital po yun, kasi ito po yung chemotherapy. May kanya-kanya sila, mga silya, higaan. At yung palang chemotherapy, mayroon pong parang suwero, na yung laman na yun, hindi dextrose. Gamot pala yun na nauubos yung buhok nila, nangihina sila. Kaya, at ang sinlalaki po ng bata, may ganyan din po. Sabi ko doon sa head nurse, Sir Ezekiel, bata pa may cancer na. Pastor, ang sakit po niya ay sa dugo. Kaya pagpasok mo ron, yung mukha ng mga tao, malungkot, natatakot. Pero pag natanggap nila ang Panginoon, pag uuwi kami, tapos na, parang nag-aangan sila. So yun po mga kapatid, patanggapin mo siya. So pag nakayuko na, nakapikit, tiyakin mo na sumusunod. Sumunod ka na. So hindi tayo maliligtas sa prayer, pero ang prayer, paraan para marinig ni Lord na gusto mo maligtas. So sumunod ka, Panginoong Jesus. Ngayong oras sa ito, pinagtitiwalaan kita bilang aking tagapagligtas. At naunawaan ko, ako yung makasalanan, patawarin mo. At naunawaan ko rin, kaya ka namatay sa krus, nilibing na mo yung guli, upang tubusin ang aking mga kasalanan. At iligtas ako sa impyerno. Kaya Panginoon, tinatanggap kita ng buong puso bilang tagapagligtas. Sa pangalan ng Jesus, ito po ang dalangin ko. Amen. So yung po, amen? Kakamayan mo siya ngayon. Siyempre, yung sigla mo, yung entusiasm mo, nandun. Bro, sis, amen. Diligtas ka na ng Panginoon. Amen. Parang tumama ka sa loto, bago matindi naman tayo tumataya sa loto. Wow! Ayan. Kasi sa langit, big event po yun. At kasaya. Hindi po alam ng angels yung nangyayaring saya. Hindi po sila masaya. Sila nagtataka, ba't masaya yung mga saints? Di ba sa harapan ng mga anghel? Minsan ang turo akala natin yung iba nagtuturo mga born again at evangelical, yung mga buwang again, ano? Ang turo masaya raw yung anghel. Hindi ang masaya sa harapan ng mga anghel. Nagtataka yung mga anghel, ba't ang sasaya nito? Kasi may na-save na naman. Yan, ano? Kaya pa nag-aakay po kayo ng kaluluwa sa katrabaho mo, sa kaklase mo, nagsundo ka ng bata, kumari mo na yung di ba? Na-save yan. Ang langit ang unang nagkakalampagan. Pangalawa lang po yung church natin. So yun po. So, binati mo na siya. Congratulations. Tapos bigyan mo siya ng assurance. Saan na raw tayo mapupunta pag tayo namatay? Sabi ng Bible? Thou shalt be saved. Ano po yung gagamitin mo? Pwede po yung John 3:16.
Sino man ang palatay, may buhay na walang hanggan. Or John, John 1:12. meron pa po, 6:47. Yung pong John 6:47, ang kagandahan po nun, kapareho ng John 3:16, parang automatic. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. May tinuruan nga kami ni Ma'am Mel noon, babae. Pinabasa namin yung verse. Ito yung katibayan. Automatic, save ka na. John 6:47, verily, verily. Ang sabi po niya, Beverly, Beverly. Hindi po kami tumawa. Bakit tatawa pag nagkakamali? Kasi first time lang yan nabasa. Pag tinawanan, baka ma-open pa. So ano raw meron ka? Buhay na walang hanggan. So saan ka na mapupunta pag tayo namatay? Sa langit na. Sino nagligtas sa'yo? Ayun, si Jesus. Yan. Kailan ka niligtas? November 17. So, nagsising in, na-absorb. Amen? At pangalawa, lagi natin i-assure na anak na siya ng Diyos. Yun nga, John 1:12, binanggit po kami. But as many as receive Him, gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Alam mo ba, anak na tayo ng Diyos. Tayo ang pinaka-big shot sa buong mundo. Bakit? Tagalangit na tayo. At pag nagkasala tayo, hindi nawawala yung relasyon. Ayan. So kung may anak siya, ayan, kagaya ng anak niya, si Christy. O, Mang Igme, di ba? O si Christy, si John. Pag nagkasala ba si John sa inyo? Anak niyo pa rin siya? Oo. Saan siya uuwi? Sa bahay niyo, di ba? Ganon din ang Bible nagtuturo. Pag nagkasala tayo, anak ka pa rin ng Diyos. Pero hindi tinotolerate ng Lord ang kasalanan. Kundi bilang anak, tutulungan pa nga tayo lumayo sa mga bagay na mapanganib sa ating buhay. Kaya huwag mong kalimutan ang araw na ito. Tapos kunin niyo po yung pangalan, Igme, Masulasok. Ano po ang age nyo? 49. Yan. Ano po yung address nyo? Yan, mga ganyan. Kailan po ba namin kayo pwedeng bigyan pa ng babasahin? At pagka gusto nga po niyo, madalo pa po namin kayo. Kasi ang aming po pastor, si Pastor Manuel, available po yan. Pwede po namin kayong punta. Tapos mag-selfie na kayo ng konti. Yan. Para, mahilig sa selfie mga Pinoy. At para hindi mo malimutan, kasi pag sa dami po, kami nga po, nagpapapoto nag-selfie kami, Pastor Manuel. Kasi sa dami kasi ng mga lumalabas na soul winner, hindi naman sumasama sa follow-up. Sinesend na lang yung picture sa kanyang address. Ayan. So, ano po sabi sa Matthew 5:13? Tayo ang asin. At ano po ang asin? Ang asin ay fertilizer noong 19th century. Nilalagay po sa lupa yan. Sis, para tumaba ang lupa. Diba? Pangalawa, ang asin ay condiment. Pag nagluto ka ng sotanghon, kagaya kanina, inasin na yan. Condiment. Pangatlo, ang asin ay ginagamit sa mga industrial works. Yung sabon, may asin yan. Dito rin po. Panligo. Yung pag may snow o brine, sinasabog sa lupa kasi para hindi madulas. At ang asin ay preservative. Right. Wala kang refrigerator, wala kang freezer, bumili ka ng ice cream, yung yellow, lagyan mo ng asin. Amen. At pag may puto ka, asin lang ang kailangan. Hindi totoo. Okay, so, ito po ngayon. Ayan, ito na tayo. Dito na tayo mga kids. Ayan, ito po yung tinuturo natin sa mga kids. Kailangan po natin si Pastor Manuel para Ayan. Okay. Meron po ba tayo skip, Pastor? Ay, scoop. Ayoko, Chara. Ayoso. Bakit iba pong itlog dito? Brown. Brown po. Brown. Sa amin, brown din, kaya maitim, no? Pilipino po yung manok doon. Pilipino po. Ang mga itlog po pa rito, may bisa rin. Puro kaliwao yan. Puro kaliwa. Okay. Ayan, so hintayin natin. So, ito pong itlog, ito po yung larawan ng buhay ng isang tao. No? Kapag wala siyang Kristo, ang mangyayari po sa isang Kristiyano, isang pamilya, o maging ang church, kung walang Kristo talaga doon, relihiyon lang, ay walang mangyayari. Yung buhay niya, ayan, ito po, no? Mamaya palalagyan natin kay Pastor Manuel yun. Ano ito ng asin? Tinan niyo po. Tinan niyo mga kids, ano mangyayari sa egg pagka walang asin? Ayan, gana.
Nakalubog siya. Bakit? Kalubog. Wala siya sa Panginoon. Wala yung asin sa buhay niya. No? Wala nag-soul winning sa kanya. Wala nag-pray sa kanya. Walang church na kumalinga sa kanya. Kaya lumubog siya sa tubig ng problema, pagsubok, nasa baba siya. At ang malungkot, impyerno. Pero kapag ang mundong ito, ayan, ito yung mundo, nilagyan natin ng asin. Pamilya ng kwento, pamilya ng Roldan, Amen. uy, magbanwa, ano, ayan, abuan, espiritu, sino po ba mga members ito? Lansya, Julian, ayan. Natasa kami si Bro. Diba? So kapag ang mundong ito ay may Kristiyano, may church na nagtuturo ng Bible, tingnan po ninyo kung ano ang mangyayari. Nung ako po'y nag-illustration po ng ganito, Pastor, wala akong nangyari, lumubog din. Dahil ang ginamit kasi ay banyera. Kulang po kasi. So sapat na ba kayo? Ginawa na daw niya na dyan sa school. Ayan, okay. So ang salt ay simbolo ng church, simbolo ng soul winner, simbolo ng bawat isa sa atin. At yung kaibigan natin, na ano po, yung kaibigan natin na tinuruan mo ng Word of God, dinala mo ang gospel, tingnan natin kung lulutang siya. Ay, lumutang. Ayan, lumutang. Ayun. Gagaan po yung buhay niya. May problema, may pagsubok, binabagyo yung mag-anak. Ano, kulang sa pera, kulang sa lahat. Pero, napagtatagumpayan niya. Amen. Kaya napakahalaga po ng Landmark Bible Baptist Church, Milan. Amen. Tayo po ang pag-asa ng mundong ito. Amen. At hindi lang po yan. Ayan, ano, lagyan nyo ng asin dito, Pastor Manuel. Yung ginamit kasi namin ay iodized. Nawa ay may iodized kayo dyan. Okay. Samahan nyo na rin ang paminta sa katsuete. Sige na lang po. Hindi po kaya ng katsuete, munggo, saka paminta ito. Asin lang po ang may kakayanan. Pagka pala na kay Jesus Christ ka na, may magagawa ka na hindi mo magawa nung unsaved ka. Sige, doon kayo para Tingnan kita po din natin. yung Tingnan niyo mga kids, Huwag ha? lang malilikot, ha? Kaya malikot. Okay, pag-assistant si Pastor Manuel. Iodized sugar. So, tuloy muna po natin yung lesson natin. Sister, ano po yung susunod? Ayan na yung ano, iodized na yan. Practice. Pangalawa, practice. Ayan, sumama po tayo. Ayan, okay. Sumama po tayo sa soul winning. Ano yung pang-apat? Practice. Ay, practice. Ibig sabihin eh, okay. Bago i-memorize mo, sumama ka, gawin mo kahit saan, and then number 5, Decision tapos perform. pursue. Ayan, so pagpursigihan mo, gawin mo ang makakaya. Tumulong kay Pastor Manuel, no? Dagdagan ninyo mga Bible study points, outreaches. May kaibigan kayo, no? Kung may time Sabado o Linggo ng hapon, iset yung Bible study. And then number 6, pinakahuli po, please God, gagawin mo yung soul winning, may mababaptize, madadala mo sa church, ang Panginoon lang ang sender. Di ba minsan kasi nangyari, ako, buong ako yan. Ako nagdala. Hindi po ang nagdala niyan si Lord. Tayo naging channel of blessing lang. Pero hindi naman po masama na matuwa tayo na ako'y ginamit ni Lord. Amen. At syempre, maging maingat ka ngayon sa iyong patotoo. Pag ikaw yung nag-soul winning, may naakay ka, at ikaw ay nawala, naku, kawawa naman yun. Right. Bakit po? Nangyari po sa akin yung pastor. Yung nag-akay sa akin, nag-backslide. Nawala sa church. So, naisip ako, kanino ngayon ako maglilingkod? Wala rin yung aking mentor sa Christian life. So, nagpatuloy po. Salamat. Ayun, nadama ko naman ang tawag nito. Okay, so ito po. Ayan. Yan, okay.
Iodized na rin naman kayo yung isa eh. So ano po gagawin natin sa asin? Alam nyo ba na ang asin, may nagagawa siya na. Hindi magagawa na atsuete, paminta at ano pa yun? Bawang. Munggo. Munggo, oh. Ganda. Ayan. So kaya niyang patayuin ang itlog. Ay. Oo nga, hindi naman siya kikibo. At kaya niyang bumuhat pa ng isang itlog. Okay. Hindi ba kayo pasmado, pastor? Okay, so lagyan niyo yung ibabaw. Pasmado kayo. Hindi pasmado dyan. Ate Joy. Sister Joy. Okay, tatayo natin yung... So, tandaan nyo, asin. Okay, tayo lang, Joy. Yan. Okay, so ngayon, Sister Joy, budbura mo sa taas ng asin. Tatakpan mo dyan. Taas lang. Yan. Sa taas lang, ha? At bubuhati niya Ang isa pang itlog. ang isa pang itlog. Ayan. Okay, pwede yan. So, ilalagay mo na. Pag nakita ng kapitbahay mo na, bakit yung kapitbahay natin, Bible daw sila, ang dami problema. Bakit ang nakangiti? Kasi may nagagawa tayo dahil sa Panginoon. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon, yan po ang ating maikling lesson. Let's go soul winning. Amen. Invite po tayo, text po tayo, sa Facebook, maglagay ka ng verse, makaka-inspire ka ng tao. Amen. So, glory to God po, mag-pray na po tayo. Amen. Panginoon, maraming salamat po na ginabayan niyo po ang aming pag-aaral. Bagamat ilang sandali na unawaan namin na lahat po kami mula sa pastor, sa kanyang pamilya at mga anak, sa kanyang may bahay, at lahat ng mga members ng church, bawat adult men, women, young ladies, young men, even children, we are all accountable and have received the commission to send out the gospel to those people who are in need of their salvation. Yes. Salamat sa mga salita mo na aming napag-aralan. Ikaw lamang maitaas at gabayan din po ninyo, Panginoon, ang aming paghahanda sa panambahan ngayong umaga. Sapagkat po ay aming dalangin in Jesus Christ's name. Amen and amen.